Blessed Monday morning po sa inyong lahat mga kapatid. Kumusta po ang bawat isa sa atin? Sa umagang ito ay magpapatuloy sa ating online morning devotion. Maaring ang iba po sa atin dito ay nakapag-personal devotion na sa Panginoon Diyos. Ngunit hayaan po ninyo na muli ay makasama namin kayo sa pamamagitan ng ating online morning devotion, ng ating ministry ng Grab Food for the Soul, our daily dose for the nourishment of our soul. Sa pamamagitan nito, tayo ay patuloy na magpapasimula sa araw na ito ng pagbubulay-bulay ng salita ng ating Panginoon upang tayo ay makalakad sa isang mapayapang pamumuhay. Sa umaga pong ito, ang ating pagbubulay-bulayan ay pinagyayaman ang aral at salita ng Panginoon Diyos mula sa ating IDJ sermons and topics, at ngayon po tayo ay nasa IDJ level 4. So mula po sa pamagat na ating pagbubulay-bulay ngayon na Make Me Like You, sa unang bahagi o part 1, na ang ating Bible verse ay ating pong mababasa sa aklat ng unang Korinto Kabanatang 4, talataang 14 hanggang 16.
At ganito ang sinasabi ng salita ng ating Panginoon. Ito'y sinusulat ko hindi upang hiyain kayo, kundi upang pangaralan bilang minamahal kong mga anak. Kahit magkaroon pa kayo ng napakaraming tagapagturo sa pamumuhay Kristiyano, lamang ang Ama, sapagkat kayo'y naging mga anak ko sa pananampalataya kay Kristo Jesus sa pamamagitan ng mga ipinangangaral ko sa inyo. Kaya't sinasamo ko sa inyo, tularan ninyo ako. Salamat at purihin natin ang Panginoon sa ating pagbasa at pagkarinig ng kanyang mga banal na salita. Mga tao o kumpanya mula sa ibang bansa, katulad ng ating mga gamit, kasuotan, pagkain, cosmetics, gamot at marami pang iba. Na ang mga ito ay pawang mga imitation o peke. Dahil nga po ang original ay may tunay na kabahalan, expensive and pricey. At ang maaaring maka-afford lang at makabili nito ay yung mga mayayaman o may pera. So kaya kung ikaw ay mayaman o may pera, so maaari kang makabili ng mga branded, original na mga gamit o bagay. Kaya naman po sa ating pamahalaan ay masusing nagbabantay doon sa tinatawag na mga produktong peke na ipinapasok sa ating bansa. At isa sa mga batas ng pamahalaan na nagpoprotekta dito ay yung tinatawag o kilala doon sa Intellectual Property Rights of the Philippines under RA 8293. Nang wika nga po ang ito ay gumagabay upang itong mga bagay na mga peke imitations ay patuloy na masuri. Ang ibang mukha ng salitang imitations ay pagtulad, ginagaya, ang kilos, galaw, pananamit, gawi at pamamaraan ng isang tao upang tinutularan o ginagaya ay masasabing halos kopyang-kopya. Ano po? Dangan nga lamang ang iba ay lumalagpas na sa pamamaraan tulad ng nagkakaroon na ng mga pag-retoke ng katawan, lalo na kung gustong gayahin yung isang tao. Kaya ito ay talagang sa sinasabi natin na lumalabis na ang mga pamamaraan dahil sa panggagaya. Ngunit anumang sitwasyon at kalagayan, masasabi na ang mga ganitong uri ng panggagaya o pamimeke ay hindi mabuti sapagkat ang panggagaya ay humahantong doon sa tinatawag na pandaraya. Subalit may isang panggagaya o imitation na itinuturo ang banal na kasulatan na dapat gawin. Hindi po ito masama, manapay mabuti sapagkat ito ang nais ng ating Panginoon. Marami pong talata sa banal na kasulatan nagpapahiwatig ng pagtulad, paggaya, Romans 11:1, tularan ninyo ako gaya ng pagtulad ko kay Kristo. Na may hamon na gayahin o tularan ng aspeto ng pawang mabuti. Ang paksa nga po natin ngayon ay Make Me Like You. Mula po sa temang I Mission Ministry Beyond ay hindi isang kahilingan na pagkatapos ipagkaloob at hindi rin isang pangarap na hindi kayang abutin, kundi isang pagnanais na gawin mo akong tulad mo. Make me like you. Subalit may mga hakbang na dapat isakatuparan. So kaya yan po yung ating patuloy na pag-aaralan sa umagang ito sa part 1. Ano po? Inihayag po ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo ang kanyang damdamin sa mga mananampalataya sa Korinto sapagkat para silang walang natutunan sa turo at aral ng apostol. Ipinaliwanag niya kung ano ang kanilang kalagayan bilang mga alagad ng ating Panginoon. So ito po ay naitala sa chapter 3 verses 1 hanggang 10.
chapter 4, 1, 14 to 17, and chapter 11, verse 1. So ito po yung ilang mga buod. Ano po, banggitin ko, sila ay pawang lingkod ng Diyos. Sila ay mga tagapagtanim at tagapagdilig lamang. Sila ay mga manggagawa lamang natatanggap ng kaukulang ganti. Sila ay mga tagapagtayo lamang ng gusali. Sila ay katiwala ng ating Panginoon Diyos. Siya ay tulad ng isang ama na nagmamahal. Siya ay tutulad sa ating Panginoon sa buhay at pamumuhay. Nais ipabatid ng lingkod ng Panginoon na si Apostol Pablo na walang dapat maging dahilan ng kanilang pagtatalo o pagkakabahabahagi kung ang pag-uusapan ay ang mga lingkod ng Diyos sa lago. Ang papatibay ay walang iba kundi ang Panginoon Diyos. Kaya hindi sila kundi ang Diyos ang dapat maitaas. Kaya't ang sulat ng lingkod ng Panginoon si Apostol Pablo ay mayroong mga katangian na dapat tularan. So ito po ay 3 points. Parang basketball, ano po? 3 puntos po ito. Pero ang tatalakayin natin ay yung unang bigay puntos na ang wika nga po, ikaw at ako ay tinutularan tulad ng pagtulad natin kay Kristo. Kaya anong sa atin? Make me like you, but how? Gawin mo kung katulad mo, pero papaano? Yan po ang ating unang bibigyan ng pansin. Katulad ng point number 1, gawin mo kung katulad mo, pero papaano? Ang ating pong tugon, make me like you as a servant of Christ. Sabi po sa 1 Corinthians 4:1, dapat niyong kilalanin na kami mga lingkod ni Kristo at katiwala ng mga hiwaga ng Diyos. Sinabi ni Apostol Pablo na siya lingkod at katiwala ng Diyos. Ang salitang lingkod o servant, ang wika po sa wikang Grego, huperetes, na ito ay may mga pawang kahulugan under, beneath, or rower, is literally and under oarsman, and then a subordinate, a servant, and attendant. Who, sabi nga po, hupertes describes as a helper who willingly submits himself to carrying out the will of one over him. Nilarawan na ang salitang lingkod ay tagasagwan ng isang bangka o malaking sasakyang pandagat na sumusunod ayon sa kumpas o utos na nakatataas sa kanya. Hindi kailanman kainggitan o hangarin ninuman ang ganitong kalagayan, sapagkat kinamumuhi ang trabaho o gawain ng isang alipin at para lang ito sa isang alipin. Kung naunawaan ng mga taga-Korinto ang kahulugan nito, hindi na sila magtatalo-talo. Kay Apolos, kay Pedro, kay Silas, na sila ay gustong sumama. Sapagkat walang maghahangad ng ganitong kalagayan na trabaho, sila ay mga lingkod ng ating Panginoon Diyos. Ngunit bakit ang paksa natin ay may pagnanais na gawin mo kaming tulad mo? Make me like you. Kung ganito ang kalagayan ni Pablo bilang lingkod ng ating Panginoon. Napakaganda po sapagkat isa sa panuntunan, isa sa mga hakbangin at magandang prinsipyo na gusto nating tularan ng Panginoon, yung kanyang mabuti at magandang halimbawa na pagiging lingkod. Kaya dapat tayo rin ay maging servant ng ating Panginoon Diyos. At ang wika nga po, pagkat ang layunin ng paglilingkod ay hindi para matanyag o maging dakila, kundi sumunod sa utos ng ating Panginoon, sapagkat ang paglilingkod ay para sa kapurihan ng nag-uutos at hindi sa kapurihan ng lingkod na sumusunod. Sapagkat ang mabuting tularan, ang buhay paglilingkod ng tinataas ay ang ating Panginoon. Kaya hindi masamang hangarin ang maging tulad ni Pablo bilang isang lingkod ng Panginoon. O mga kapatid, kayo po ba ay patuloy na nagnanais na maging katulad ng ating Panginoon? At isa sa napakagandang halimbawa na ipinakita ng Panginoon
ay ang kanyang pagiging lingkod. Even si Apostol Pablo ay pinakita niya sa mga mananampalataya sa Korinto, siya ay lingkod ng ating Panginoon. At dapat siyang tularan sapagkat tinutularan niya ang ating Panginoon na kanyang pinagkukunan ng isang tunay na napakagandang modelo ng pagiging lingkod ng ating kalalagayan at ng ating Panginoon Diyos. Sa umagang ito mga kapatid, nais ko po kayo muling ipanalangin sa ating Panginoon at samahan niyo ako sa isang maiksing panalangin. Panginoon, salamat po sa iyong biyaya ng buhay at lakas at salamat po Panginoon sa part 1 ng aming tinalakay sa paksang Make Me Like You. Dalangin ko po Panginoon ang iyong masaganang pagpapala sa buong araw na ito ay maranasan ng mga papasok sa eskwela, papasok sa trabaho, at ang kagalingan sa aming mga karamdaman lupang pangatawan, iyo pong loobin na ang kalakas ay maranasan ng bawat isa. Ito po Panginoon ang aming samot dalangin sa iyong gabay at pangunguna sa karangalan mo at kaluwalhatian ngayon at magpakailanman. Amen. Papuri at pasasalamat po sa ating Panginoon Diyos at salamat po sa inyong pagsama sa akin. A friendly reminder po sa bawat isa, be Christ-like in your workplace today. Humayo po tayo at maglingkod.